Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kapitaasan. At ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakitian ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinang, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng kulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol na pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahina, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungan si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, inatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hindi, sapagkat ganito ang utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hindi, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hindi nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon, ngunit sinusula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Pinakusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain ino. Kaya ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigil ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siya ng gusto. Umapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat panaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayo'y lahat na ninanaman. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ang Diyos na mabuti, laging tapat kanyang man. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao, di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga malaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluluklok sa trono ang kukup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso sa anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang mga luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaako sa aking hinuman. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw hinuman sa aking Ama. Ako at ang